Kana okay na ang audio? Malihita dito sa gawas. Kasi si Mama Lisa, o. Tingnan mo ang Mama Lisa. Sa ilang nagka-stroke. Masyadong seryoso. Karoon sa NBN. Hindi sa gawas na lang picture. Ano, sa gawas pala. Sa gawas na stroke. Ngit-ngit sa gawas. Ngit-ngit sa gawas. Susunin, anak itaw tayo picture. Dapat siya mga sakay. Daoy, makinig muna tayo ng news. Hindi pwede sa gawas. Na, ay, makinig muna tayo ang news. May BP. Oo. BP BBN sa... BP BBN. Sa istoryahan daw sa Katikisan. Panangin daw kay Katikisan. Hindi na, wala naman tayo programa. Picture na lang, man. BBM sa Vice. BBM, chismis kay BBM ba? Okay na ang audio? Okay na, Diyos ko. BBM. Para sa KTO. May mga tupay. Ang abogado. Abogado, nag-file na o jurisdiction. Abogado, walang may jurisdiction. Kaya nagsugod ang inyong investigasyon, kuha na katuwigan nila. Ay, sorry. Kakablay. Ako'y Tagalog. Interpreter. Ang kanyang abogado nag-file na petition for jurisdiction. Nasabi ng kanyang abogado na wala na kayong jurisdiction sa kaso na ito. Dahil nagsimula ang investigasyon ninyo 2 taon na no pag-alis ng Pilipinas sa ICC. Yan sinasabi ng abogado niya. At maraming legal experts at meron siyang kinuhang legal expert din na nagsasabi na tama nga, hindi na kayo pwedeng mag-imbisiga. Dahil tapos na yung 1 year period na pwede kayong mag-imbisiga after withdrawal. Wala na, tatong fights. Hindi ko pa alam kung nakatawin siya, ma'am. Hindi ko lang masagot kung kailan. Taraw ng taraw. Pangalawa, na pinay ng abogado ay yung interim release. Ang kailangan kasi sa interim release ay yung third country o yung bansa na tatanggap kay Pangulo Duterte. Japan! Japan! Davao! Ituloy ko muna ang update. So, kailangan ito na third country. Nag-file na yung lawyer. Kung makikita niyo sa ICC website, meron na third country doon. Meron na isang bansa na nagsabi na okay lang na dito ninyo ilagay si dating Pangulong Rodrigo. Kung maalala ninyo, noong siya ay pinasok sa detention unit, medyo natagalan ang pag-file namin ng interim release. Dahil kinausap pa namin at naghanap pa ako ng tutulong sa akin
dahil wala akong mapagkatiwalaan doon sa Pilipinas, ginamit ko ang aking mga nakilala sa labas ng Pilipinas dahil sa aking trabaho, nakiusap ako sa kanila na tulungan ninyo kami. So medyo matagal yun dahil hindi madali makipag-negosasyon sa isang bansa. Pero, sabi ko nga, dahil sa pagdarasal ninyo, may mga good news na nangyayari. Merong isang bansa na sabi, sige, okay lang, dito ninyo siya dalhin. At, masasabi ko hindi Japan. Hindi ko masabi sa inyo kung saan, pero pwede mong sabihin. Sila basket ba yun? Ayun, so yan ay pending. Nandun na lahat ng papeles, dokumento, lahat. Pinasok na namin sa ICC. Ano ba ang sinasabi ng prosecutor? Sabi ng prosecutor, yes sir. Hindi, was safe sa Japan. Oo, yes sir. Kailangan kasi tanggapin siya noong bansa. Hindi pwede, basta lang siya papasok doon sa bansa na yun. Ano ba ang sinasabi ng prosecutor? Makikita nyo, kumontra sila sa internet release. Sabi nila, hindi pwede yan kasi ang dami niya kaibigan sa buong mundo. Ang laki ng network ng supporters niya. Yan ang sinasabi ng prosecutor, kaya hindi daw pwede. Pangalawa, yung pamilya niya, hindi nila tinatanggap yung pagkuha ng ICC o pag-detain ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lagi nilang sinasabi ay kinidnap siya. Eh yun naman ang katotohanan. Totoo! Nakita niyo sa opening statement na abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, CES Medial Bea. Sa first hearing pa lang sinabi na namin, kidnapping ang tawag sa batas, extraordinary rendition. Inuulit ko lang kung ano yung nasabi na. Kaya hindi pwede sabihin ng prosecutor na dahil kay Sara ay hindi namin papalakasin ang kanyang ama. In fact, dapat nga hinilayan ibigay si Pangulong Duterte sa akin. Kasi para mapanigurado ko na siya ay a-attend at mag-cooperate sa kaso. Correct. Dahil mahirap siyang i-engage kung siya ay nandoon sa loob. Bakit hindi pwede ibigay ang interim release? Ito yan. Unang-una, pwede siyang lumayas. Alam na natin na hindi siya lalayas. Kasi lagi kayo sinasabi, gusto kong umuwi na Davao. Gusto kong mamatay sa Pilipinas. So, ibig sabihin, alam natin kung saan siya hanapin. Hindi yan pupunta ng Africa, ng Antarctica, ng West Philippine Sea. Pupunta yan ng Davao. Yeah! Magpapalibing yan sa Davao. Pangalawa, sinasabi nila, ay posible mag-threaten ng witnesses. Buhay na buhay si Trillanes, buhay na buhay si Lima, buhay na buhay lahat na lahat ng buhaya. Sinasabi ko sa inyo, hindi na bukas. Napayaan na. Dahil bukas sa Davao City ay meron kami lechon na buhay. Wow! Kami na lang ay tumawag ang Crocodile Park. Sinabi nila sa akin, Pwede ba kainin? ang prayer rally ng lechon ng buhay. Ah! Sabi ng kaibigan ko na merong bakery, sabi na, Sara, akong bahala
sa cake mo na Testahan namin ang mga Buhaya! ano pa yun? Saan ako? Buhaya. Pag-threaten na witnesses. At ang huli ay pwede siya kalimutan mo naman. Ano huli? Buhaya. Ipatuloy ang paggawa ng krimen kuno. Nakita naman natin na hindi na nag-oath, hindi na mayor ng Davao City si dating Pangulong Duterte. Ano ba sinasabi niya? Sabi niya, hindi ko magawa ang trabaho ko kung nandito ako. Hindi makatarungan para sa mga taga-syudad ng Davao kung ang mayor nila ay nasa loob ng detention unit at may kaso na hinaharap sa ICC. So sabi niya, mamaya na lang yan kapag nasagot na at natapos na ang ICC ko na kaso. So yan yung mga tatlong bagay na pwede mo hindi ibigay ang interim release. Pero sa kaso ni dating Pangulong Duterte, wala ito lahat. Kaya nakikita ninyo, wala nang basihan sa batas ang oposisyon ng prosecution. Ang basihan niya, newspaper clippings, kung anong sinabi nito, anong sinabi niya, ganun na lang ang basihan niya. Yan ang interim release. Ang huli ay nagsasabi ang abogado. Tingnan muna natin kung pwede pa ba mag-trial ang tao na ito. Meron kaming mga expert, ilabas natin ang expert, interviewin ninyo ang mga expert kung pwede pa ba mag-trial ang tao na ito. Yan ang tatlo na mga papel o dokumento na nasa loob ng ICC na hanggang ngayon hindi pa ina-aksyonan. Na sinasabi natin, ibigay nyo yung interim release. Bakit? Wala kayong confirmation of charges, wala kayong trial date. Anong ginagawa ng tao na yan sa loob? 80 years old. Alam mo ba, bago lang nagka-problema yung kapatid ko si Veronica. Kasi si Veronica yung nag-aalaga sa kanya. Ako yung nagpapagalit sa kanya. Ang mga chismis, ganyan, mga kung ano-anong pangpagalit, ako yun. Mga pangangailangan niya, gupit ng buhok, yung kanyang pagpapatina, paggupit ng tuko, yan kay Veronica lang. Kain niya, damit niya, kapatid ko ang nagpapanigurado na maayos yan lahat. So ito lang, tagay niya naasikaso ang paggupit ng tuko. Kasi, magpapaschedule si Veronica, darating ang maggupit ng kuko, pagdating doon, ayaw niya magpagupit ng kuko. Tapos, malalaman ni Veronica dahil magre-reklamo siya. Meron kasi siyang manicurista na simula 1990s hanggang ngayon, yun pa rin ang kanyang manicurista. So, wala siyang tiwala sa iba. Sinasabi niya kay Veronica, baka masugatan ako. Pag masugatan ako, sabi niya, hindi niya daw gusto yung sakit dito sa gilid ba? Yun. Pati doon sa So, nagpa-schedule ulit. Pagdating no nail technician, ayaw na naman niya magpa-gupit. So, hindi ko na alam kung ano estado ng tuko dahil nabago na ako sa pagbabasa doon sa group chat. Dahil pinapollow up ni Veronica na pinapollow up ang kuko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, yan po ang mga latest na update sa kanyang kaso.
Pagdating naman sa ating bayan, ay, nakikita ninyo, di ba? Sumabog na, pumutok na, sumabog na ang 2025 budget. Correct. Kung maalala ninyo, July 2024 ako nag-resign. July 2024. Dahil yan din yung simula ng budget. Mga kawatan. Noong 2023, sinabi ko sa inyo, noong 2022, nagka-problema na kami sa DepEd budget. Dahil gusto nga nila kunin yung school building fund. Billion-billion kasi yan. Noong first year, hindi nila nakuha. Kasi nagawa namin ng paraan. Sinabi namin, may department order kami. Kung ang congressman gusto niya ng school building, kailangan masunod niya yung mga requirements. Hindi ito pwede na sinabi ng congressman, ibibigay ang pera. Nung susunod na taon, nakaisip na sila, aba, unahan natin si Inday Sara. Pag hati-hatian natin ang school building, nakakuha ka wala. Hindi ko lang. Pagkatigawian natin ang school building program. Ilista natin kung anong mga distrito i-attach natin sa budget ng DepEd. Pagdating namin sa Senado, tinanong kami ng mga senador, sa inyo ba yung listahan? Sabi namin hindi. So umasa kami na pagdating sa BICAM ay maaayos yung budget ng DepEd. Pero walang nangyari. Nandun pa rin ang listahan. Doon ko lang nalaman na walang BICAM na nangyari. Sila-sila na lang yung nag-lista ng project. Sila-sila na lang din yung nag-approve ng project. July 2024, nandun na ako sa punto na inaatake ako ni Lisa Marcos. Nagpa-interview siya. Naatake na. Ma'am, mas maganda naman ang mga penguin kaysa sa kanya. Palaka na lang, Vice. Tapos, may oras pa. Ganyan, naglalakad. Tapos, nasundan niya yung tao. Tapos, nagsunod lang siya sa tao. Kung hindi tumabi yung tao, hindi ko naglakad yung penguin. So, saan ako, ma'am? So, kasi, kung mo ako katamin, dito mo ako, matagal tayo dito. Matagal ang picture nila, sinasakutanin mo yung kasama ko sa likod. Oh, yan. Asa na? Oh, so, nag-interview siya, di ba? Sinasabi niya, she crossed the line. Underground, tinitira na nila ako. Ito na, 2024, budget na. Sabi sa akin, pirmahan mo yung budget ng DepEd. Sabi ko, ano ba nangyayari? Tulad ba ng last year? Kasi masakit talaga sa loob ko yung nangyari last year, ha? Sabi ko, bawal yun. Pero, tinuloy-tuloy para lang hindi maaberya ang budget ng DepEd. Sabi, oo, ganun pa rin. Kukunin daw nila lahat ng school building program. Sabi ko, ayaw mo na. Sabi ko, ito lang yung ibibigay ko dyan eh, yung pirma ko. Mahalaga yung pirma ko sa akin. Hindi ko kaya. Sabi nung kasama ko, sabi niya, alam mo, tutuloy nila yung impeachment pag umalis ka dyan. Kasi yan lang yung nag-hold sa atake nila sa'yo. Yung nasa kabinete ka. Sabi ko, okay lang, harapin ko yung impeachment na yan, kung ano man yan.
Sabi ko, pero hindi ko ibibigay sa kanila yung birma ko. So, sumabog na ang 2025 budget. Pagsabog ng 2025 budget, yun ang sabi ni Dr. Richard Mata. Yung divine intervention, sabi ko talaga sa Diyos, thank you Lord, pinaresign mo ako. Kasi kung hindi, nandun din ang pirma ko at alam ko na paghahati-hatian lang yun ng mga Tora! Buaya! Bakit ang ano? Bakit ang nanakang tinatawag na buaya? Kasi buaya. Sabi na, buaya. Sabi na, buaya. Ang ganda-ganda ko, ang pangit nila. Nakamukha ko si Zaldi ko. Noong pinapahirapan nila ang aming opisina kasi nag-fishing expedition sila ng ebidensya para may kaso kulo sila, kinulong-kulong nila yung mga kasama namin sa detention unit ng House of Representatives. Correct, ma'am. Ngayon, anong nangyari kay Zaldi ko? Nandun sa Amerika. Kumakain ng American burger. King Burger! Sabi ko nga, nagawa nila na sumali sa kidnapping sa Turkey ng mga batang Pilipino. Nagawa nila na kidnapping si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nila magawang kunin at kidnapping Isang ko pabalik ng Pilipinas. Ano lang nagawa nila? I-cancel ang travel authority. Hanggang doon lang. Tama ba yun? Bilyon-bilyon ang kailangan ko sa gawin, tapos ang gagawin mo lang i-cancel ang travel authority. Diba? Napakadali nun. I-cancel mo. Di aalis akong congressman. Nandito pa rin ako. Oo. Dapat hatayin. Sabi niya kanina, ibalik ang pera ng PhilHealth. So ngayon, naamin mo na kasi hindi lang yun. Hindi ko alam kung nabanggit niya ito yung Rick Rodriguez. Kukunin daw nila sa savings. Paano ka nagkaroon ng savings? Na wala ka pang declaration ng savings. Eh wala kang, nagkulang ka na eh, deficit ka na eh. Paano ka nagkaroon ng savings? Ang mga ugom. Hindi savings, mga ugom. Nagsak ang pambubudol at sobrang kapal ng mukha na parang hindi na nahihiya na binubudol yung mga Pilipino. Walang gamot, ang kapal ng mukha. Yawa sila. Parang ako ng cellphone ko. Yes, ma'am. Sa totoo lang po. Ay, sir. Gamitin ko lang yan para mahulog ang cellphone ko. Yes, ma'am. Pero sabi ng anak ko, ma'am, this is so, ano daw, mommy level. Firing squad na lang sila. Mga bata, ayaw nila ng ganito, no? Ayaw nila. Pinipilit ko. Lagyan mo yan ng tali ang cellphone mo. Kasi, ilang beses na yan nahulog. Kasi isang beses nahulog. Oh, sinabi ko sa'yo, di ba? Lagyan mo ng tali ang cellphone mo. Tapos sabi sa akin, mga nanay lang ang naglalagay ng tali sa cellphone nila. Oo, pwede mo.
yung mga kape nila. Kape. Starbucks. Kape nila, insert pa nila. Ano ba yung nadadala nila, ma'am? Ha? Yung electric fan nila, kape, mga Lagyan mo ka-picture ron. para maluwang. Diba? Hindi talaga. Kasi nanay lang daw ang naglalagay ng tali sa cellphone. Sali. Sa'yo juga, mo. Grabe ko ang alasal. Oy! Kaya huwag ka na Asa man magpaputol magkita sa sa God. Tokyo? Station? Sa Naguya ng alasal. Diba bago lang ang birthday si BBM? Sa Naguya. Party. Ano ba eh? Laro ganda ko yung regalo sa iya, ha? Ang pagkaman. Wala na humay. Wala na humay sa regalo. Ni. Yes. Sinulat ko ito na mga 2.5 weeks. Hindi siya umabot sa birthday. Kasi sinulat ko pa siya na ulit pa hanggang nabuo siya ng maayos. Sa dilim, tayo isinilang. Sa hirap, tayo nagdurusa. Sagana sila sa kayamanan. Taong bayan nilunod sa parusa. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng matapang, sabay-sabay. Sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakim, durugin na. Mga bulok na pangako, palasyong pinatong sa ating buto. Krimen itinago sa kasinungalingan. Kalayaan natin ipinagpalit sa ginto. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng matapang, sabay-sabay. Sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakit, durugin na. Sa dilim tayo isinilang. Sa hirap tayo nagdurusa. Sagana sila sa kayamanan. Taong bayan dinunod sa parusa. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng matapang, sabay-sabay. Sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakim, durugin na. Mga bulok na pangako, palasyong ibinatong sa ating buto. Krimen itinago sa kasinungalingan. Kalayaan natin pinagpalit sa ito. Kami ay apoy na hindi mapatay.
Paglumo kay mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Okay, may crowd shot muna tayo. Stay put muna kayo. Stay put lang kayo dyan. And sa lahat po ng mga speakers and Vice President Sara Duterte, nakaharap tayo dito. Ayan, para may mag-picture. Lahat, makukuha kayo kahit ang lit-lit na. Basta isugin nyo lang. Kahit tayo. Okay, stay put lang. Stay home na muna, ha? Lahat mabibigyan sa mag-selfie maya-maya. Picture muna. Kapula na sa harap. Lahat na nabigyan ng kopya ng picture nito. Chill. Dapat kulang kulang. Kasi hindi nakikita yung sa likod. Kulang kulang. Upo na kami, tapos yung mga nakatayo,